At so yun mga bossing, so for today's video nga natin, so latest update muna tayo dito sa ating Cavite project. So almost done na to, konting-konti na lang talaga mga bossing. And then after nating matapos dito, magpo-focus naman tayo dun sa ating San Pablo project. Ayan, so tara tingnan muna natin yung loob at silipin natin kung ano yung mga nagawa dito. So dito nga mga bossing, so bali dito ay yan, ginagawa na yung ating hagdanan papunta doon sa ating roof deck. Ayan, so mapapansin niyo mga boss, may roof deck tayo dito. And then dito naman, ayan, nagpapa-start na ulit ako magpalinis dahil Sabado na ulit. Pinapalinis na ulit muna natin yung area. And then dito, medyo madumi pa tong area na to kasi dito nagtatabas ng mga plywood na gagamitin natin. So yung mga gagamitin natin or gagawing cabinet dito is mga modular and built-in. So mix sila, no, built-in and modular na automotive finish kasi yan yung gusto ng may-ari. And then dito pag umakyat tayo sa roof deck, ayan, so meron tayong metal na mga baitang, angle bar and flat bar. So dito ayan, meron tayong night tiles, then grout na rin yan. So bali ang kulang na lang dyan is yung ating strainer. And then dito sa may harapan medyo madumi pa. Ito dahil pinapinish muna natin tong harapan nung tiles. Ayan. So mamaya lilinisin na rin to. And then para ma-finish na rin itong canopy. Ayan. So pagpasok naman natin to, ayan, nag-start na magbuo nung ating mga cabinet. Ayan. So meron na tayo ditong pinto na naikabit. And then dito na rin tayo mag-i-stay mga bossing. So ito yung ating mga ayan, gagawin na cabinet. So maraming cabinet dito. Andyan yung cabinet ng ating sink, kitchen cabinet. And then ito, yung pintura nito mga bossing is fully finished na yung loob, yung interior. So bali ang gagawin na lang na painting works dito is yung ating mga varnish. Yan, so ito temporary lang mga boss tong ating doorknob na nilagay. Hindi pa ito yung ating fixed na doorknob para dyan. Temporary lang kasi naandito yung mga gamit natin. Ayan, dito natin tinago. Yan, lahat ng gamit natin kasi nag-pull out na tayo dun sa inuupahan. And then ito naman, ayun, so ongoing yung set up ng ating CCTV. Ayan, so bali next balik natin dito. Yan, terminate na natin yung ating mga electrical. So para magkaroon na tayo ng power supply. And then pati magkaroon na rin tayo ng lighting natin, no? Ayan, so bali yung CR, ito mga bossing, master bedroom CR, fully finish na yung tiles, and then grouting na lang. So hindi ko pa pinapag-grout mga boss kasi magkakabit pa ng water closet, magbabarena pa, so marami pang dumi na mangyayari dito. So kaya yung grout, hindi ko muna pinapalagay para hindi tayo paulit-ulit ng gawa. Ayan, so bali meron ditong 60x60 marble design na nakalagay. So medyo madilim, kuhanan natin ng ilaw. Ayan siya mga bossing, so ilawan natin. So yun yung ating design. Ayan, so ito yung sinasabi ko mga bossing kapag nagmamock up. Kapag nagmamock up tayo ng ating mga marble design na iba't ibang design, kasi sa isang box hindi siya uniform na design. Hindi katulad yung nakalagay sa flooring natin, uniform ang design, iisang design ng marble, yung haspe. Ito naman, iba't iba. So mapapansin nyo, every tiles ay merong iba't ibang design ng haspe, ng marble. So kaya naman, ang ginagawa namin, nagmamock up kami, so para maging mas malinis sa mata yung mga marble design natin. At least nakakakita tayo ng uniform design. Okay, ganun mga bossing yan, no? So kita nyo. So kasi pag yung hindi tayo nagmamock up, kalat ang marble design, yung haspe, medyo masakit sa mata. Parang sabog yung yung haspe, kalat. Ayan, ganun yung technique. Yan, 60x60 ginamit. And then 30x30 naman yung ginamit natin sa floor tiles. Okay? So may marble design din, di ba? Okay, ito. As usual, ito, bodega, fully finish. Kwarto, fully finish na rin. May salamin na, may aircon, may pintuan na rin. Pagbalik ko, pagbububutasin ko na lahat yan. And then yung ginagawa pa nga pala yung ating pang pinto para sa mga CR. Ito, tapos na rin tong CR. Fully finish na rin yan. And then linis, grouting. Ito, ayun, nire-retouch na lang yung pintura dito sa may laundry area para maging okay na rin yan. And then ito, fully finished na rin to. Nandito lang yung ating mga water closet nakalagay, kaya may mga gamit.
and then linis pa rin. Ito, papalinis natin ito ngayon para pag alis natin, pagbalik natin sa Monday, malinis na ulit. And then mag-i-start na yan, nalinisin yung mga hamba. Ayan. So ito nga pala, yan, binibleach. So bago, kasi ito ay varnish. Natural varnish, nakikita nyo naka-bleach. Kasi para matanggal yung mga mancha ng kahoy. Ayan, kailangan nating i-bleach. Okay? Ayan, so yan na lang yung mga gagawin dito. And then, cabinet. Ayan, pag ano ng cabinet natin, yan, by next week, marami na tayong magagawang cabinet yan for sure.